Si Vice President Sara, natanong po ng media, tungkol nga sa kudita. At kung okay na ba ang palasyo, mababayan. Sabi po ni Vice President Sara, unstable pa ang administrasyon. Tapos mga kababayan, natanong din po ito si De La Rosa tungkol dyan sa at totoo raw. Totoo daw po mga kababayan na may namumuong kudita noong September 21. Alright? At ang namumuno dito, mga retired na mga general. Ay hindi lang general mga kababayan ha. Pati mga kapulisan natin na mga nag-retired ay nagsama-sama po dito para pabagsakin niya. At iluklok nga nila itong si Vice President Sara Duterte. Pero ang sinasabi naman ng palasyo, lalo na ni Gibo Teodoro mga kababayan, ay okay naman. Okay ating sandatahan at naayon po sila sa konstitusyon natin at hindi po sila magpapagamit sa mga politiko na ito. Ako po, naniniwala ako dyan. Naniniwala po ako na ang ating mga kasundaluhan ay susunod po sa batas. Siyempre, sa konstitusyon natin. At hindi po sila magpapagamit dito mga retirado na gusto lang naman nilang iluklok ang Vice President, mga kababayan. Di ba? Naniniwala po ako dyan. At tama ang sinasabi ni Gibo Teodoro na walang namumuong kudita sa hanay ng militar. Kasi po, retirado po ang nagpaplano ng kudita. Tama po ang palasyo mga kababayan. Hindi po talaga mga militar ang gumagawa ang pagpaplano ng kudita kay PBBM. Kasi nga, mga retirado po. At ayon mismo yan kay Antonio Trillanes. Patuloy po itong mga retirado na ito, patuloy po sila umiikot, nangangalap na iluklok itong si Vice President Sara Duterte. Dahil mga retirado lang kayo, hindi kayo magtatagumpay. Ha? Yan ang kagandahan dyan mga kababayan. Pero, kung suporta mo lang sa tao, tapos suporta mo lang sa mga nagpakaupo ngayon, talagang hindi imposible mangyari yan. Di ba? Tandaan natin, si Antonio Trillanes nga na-active eh. Di ba? Nung nag-a-class siya, hindi siya nagtagumpay. Kasi wala naman suporta mula sa tao. Di ba? Pero yung kay Antonio Trillanes naman, ay hindi naman sila nanggulo. Di ba? Kinubkob lang nila yung peninsula, tapos wala sila sinaktan ng mga tao. Diba? At hindi rin sila, si Antonio Trillanes noon, hindi rin po nila gusto iluklok yung Vice President. Diba? Sino ba ang Vice President dati? Wala silang ganun. Talagang nagkudita lang sila dahil sa corruption ni kung di ako nagkakamali, si Arroyo yata yun. Diba? Kaya, para kumpirmahin natin itong mga naglalabasan ng mga balita, pakinggan po natin ito. Para mapagpahinga naman yung boses ko. Alright? Ito. Pakinggan natin to ha. Ito mga balita na to. Mga update na balita to ha. Hindi po ito balitang ano lang.
Hindi po ito chismis-chismis lang mga kababayan. Ito po ay balita talaga. Kasi po, nagsalita na po ito mga kababayan eh. Ayan o, sabi dito ng AFP. Sinungaling ka, Vice President Sara. Kasi sinasabi ni Vice President Sara, unstable daw yung admin. Sinungaling ka, Vice President Sara. Sabi dito ng AFP to ha. Shoutout muna dito kay Ma'am Brenda Barton. Ayan. Ayan, salamat sa mga ba? Dami-dami natin, walang naglalike ka. Mga didi, shoutout ang mga animal na ito nanonood ha. Kudita, wala silbi. Correct. Tandaan natin, hindi po active ang gusto magkudita. Sila po yung mga retirado. Kung mga retirado ito, ibig sabihin, wala silang kapalag-palag sa mga active na mga militar. Right? Ayan, RN2 Sense 2.0 shoutout. Bakit wala ka doon kay Ma'am Carclea kanina? Nang haba, ang ganda ng mga topic ni Ma'am Carclea kanina. Hindi niya lang alam kung sino ako doon. Alright? Pakinggan natin itong pagpalag ng AFP kay Vice President Sara. And welcome back to another poverty shoot with me. I am Luigi. Sa gitna ng ingay politika, muling nanindigan ng AFP na mananatili silang tapat sa mga Pilipino at sa konstitusyon. Disinformation lang daw ang umano'y tangkang pag-aaklas ng mga dating general at sundalo. Narito ang agenda report ni Francis Folve. Do you think the government is still stable? No. Ma'am. No. Pumalag ang AFP sa naging banat ni Vice President Sara Duterte sa kanyang press con sa Senado na unstable ang gobyerno. Bagaman itinanggi na ito ng palasyo, may hirit pa rin ang armed forces dito. Politically motivated distractions are like static on a radio. They make noise, but they don't actually change the signal. Our focus is locked on our mission, and that is to protect the people and secure the state. At sa kabila ng bangayan ng dalawang pinakamataas na leader ng bansa, mananatili raw na nasa gitna ang puwersa ng mga sundalo. Makikita nyo naman, buong-buo po ang inyong sandatahang lakas ng Pilipinas, and we remain to be a professional organization. So we are one, as we have always stated, if there's one AFP, there's one Philippines, and with strong AFP and strong Philippines. Mariinding pinabulaanan ng AFP ang kumakalat na balita ng pag-aaklas umano sa hanay ng mga dating general at sundalo. Ito pong sinasabi niyong mga movement na ito, Okay. Ingat dyan, na meron po mga RN2 plot Sense. na sinasabi dyan. Klaro po, wala po itong katotohanan, and the AFP is intact, professional, and disciplined. Ayan. Pahiya na naman si Vice President, mga babayan. Walang katotohanan po ng pahayag ni Vice President na unstable daw po ang Admin Marcos. At totoo naman, naniniwala po ako sa AFP. Siyempre, sila po yung mga matataas na opisyal na nagsasalita dyan, mga kababayan. Diba? Naniniwala po ako dyan. Apo, pero mga ma'am, mga sir, lalo-lalo na sa palasyo, wag po natin baliwalain. Wag po natin baliwalain dahil sa totoo lang po, kapag tayo po ay baka magulat na lang tayo. Kahit mga retirado po ito, hindi po ito titigil. Hanggat nariyan po ang presidente, mayroon talaga magtatangka sa kanya na patalsikin siya. Dahil nga, ang kumakalaban mismo sa presidente natin, wala pong iba kundi ang Vice President. Mabuti sana kung ang Vice President natin kakampi ng presidente. Di ba? Kaya sana, wag po natin ito baliwalain. Siyempre, mag-ingat pa rin po. Di ba?
hanggat nariyan po si Vice President, talagang hindi po sila titigil na iluklok itong si VP Sara para sa kanilang pangsariling kapakinabangan. Tama? Kasi po, mga kababayan, kinonfirma po rin ito ni Antonio Trillanes at ni Bato de la Rosa. Sila po, mga kababayan, ay mga dating opisyal ng PNP at saka militar, mga kababayan. Yeah? Naniniwala ako na wala talaga sa hanay ng active ngayon, yung magkukudita. Pero yung mga retirado, talagang may plano talaga yan. Diba? May plano talaga yan. Disinformation lamang po ito, no? And ang gusto po natin hindi po magkaroon ng paghahasik ng gulo at duda sa ating mga kababayan. Kasabay nito, naglabas ng Manifesto of Support sa Marcos Jr. Administration ang Association of Generals and Flag Officers. Suportado daw nila ang anti-corruption drive ni PBBM sa harap ng flood control scandal. Yung mga retiradong nasabi na lihis ang kanilang pananaw na tumatawag ng activities or actions that border on defying the Constitution or violating the Constitution, yan ay hindi sinusuportahan ng karamihan ng ating retirado, including the AGFO. No? This is composed of more than 1,000 officers. Ang alam ko, yung dalawang general na leaders o identified leaders na nag-stage ng rally sa Gate 4, hindi sila miyembro ng AGFO. Sa kanyang social media post noong September 17, si 4th District Representative Kiko Barsaga nalalahok ang ilang miyembro ng AFP, PNP at mga reservist sa pag-aaklas. Ayon sa Army, may nalabag si Barsaga sa RA 7077 o Citizen Armed Forces of the Philippines Reserve. Ang dami na palang kasalanan ni Barsaga. Bakit nananatili pa yan? Bakit nananatili pa yan bilang congressman? Bakit hindi pa yan natanggalan ng reservation sa pagiging army? Diba? Ang dami niya na palang kasalanan eh. Diba? Dapat dito, si Bakin na ito. Wala nakakatakot itong mga ganitong congressman. Nakakatakot itong mga ganitong reservist sa ating mga kasundaluhan. Tapos sila mismo ang nangunguna sa pagsasalita para mag-aklas laban dito sa ating Pangulo.